kapal talaga ng hiya mo, Bongo. O denying ka pa. Nagmamalinis ka pa. Samantalang ang mga ebidensya, maliwanag pa sa sikat ng araw. Akala namin, mga kamag-anak mo lang ang sangkot dyan sa mga maanomalyang DPWH na yan. Yung pala, isa ka rin pala. Ang dami mong palang ghost project. Ginamit mo pa yung Super Health Center na yan. Pero karamihan, ghost project. Tapang talaga ng hiya mo. Tingnan natin si interview kay Antonio Trillanes ng DCMM. Ano nyo po ba yung naging press con ni Senator Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con. Yan po, makikita po ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga dun sa mga sinabi niya kanina, inilihis nga daw, inililihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 billion na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng mali ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi, di ba, sa yung sidekick ni Digong maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, ngayon malinaw, dito pa lang, actually, minsan sinasama si Ipe dito sa sa pagbubukas ng Super Health Center. So dito pa lang mga kababayan, makikita natin na nakakapagtaka na kung bakit palaging nandiyan si Bongo sa mga Super Health Center. And it's getting better. Akala nyo yan lang? Akala nyo lang ebidensya? Kung hindi pa. Ngayon, ito pa. Ito sa mismong website ko ni Bongo. May admittance siya.
Bongo Go advocates for more super health center in light of study and low annual check-up rates in the Philippines. Ito, pinost niya to sa mismong website niya, September 6, 2023. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, no, kumukonekta po sa kanya itong super health center. Mga ka-streetwise, walang problema po sa super health center. Maganda po yun. Sobrang ganda niyan. Di ba? Yun nga lang po kasi ang problema dito, nawawala yung building. Nawawala yung building, ayun ang problema. Maganda po yan sa atin. Maganda po yan. Maganda po sa atin yan. Yung Super Health Center. Ang tanong dito, bakit nawawala yung building? O ngayon, tingnan nyo yung problema, kala mo kasi malulukan mo yung buong taong bayan eh. Sabi pa dito. Ito. Given this, Go is championing establishment of Super Health Centers designed to offer a wide range of services from primary care and consultation to early detection. Maganda. So sa kanya talaga yung Super Health Center. In addition to Super Health Center, Go also mentioned the continuing operation of Malasakit Center. Sige, okay lang. Pero mga kababayan, hindi pa yun yung ebidensya natin. It's getting better pa nga. Itong pinakamalupit. Dokumento. Ngayon, paano ito itatanggi ni Bongo ngayon? So ngayon, nakakuha tayo ng copy ng mismong insertion. Dadeng, patay! Ayan, patay kayo dyan. Meron pa yan. Ang tawag ko dito, ulog ng langit. Patay ka dito. Ngayon, grabe naman si Bongo. I-post natin sa Facebook to, tsaka sa TikTok para maraming makapanood, no? Tingnan nyo naman to. Ano nangyari? Wala, ayun nata. Yan. So, ang nakalagay dito, kataas tingnan nyo Ito nangyari ito, 2024. Budget for 2025. So, SP Escudero Bicam insertion on behalf of Senator Bongo. So, maraming salamat po sa nagpasa sa akin nito. Diyos ko. Sa akin nagtiwala, di ba? So, ito po mga kababayan, nakalagay po dito. No? Yung proponent. So, ang lumalabas pala dito, si Escudero yung nag-insert on behalf of Bongo. Di ba? So, ang nakalagay dito, anong mababasa nyo dito? Saan na ba yan? So, ito yung mga pinagawa ni Bongo. Actually, marami ito eh. May mga barangay hall, di ba? Sa Romblon, sa Quezon City, sa Palawan, sa Cotabato. Dito sa second page mga kababayan, dito na pumasok. Ito na. Ayan, anong basa nyo dito? Rizal Super Health Center. Luisiana Super Health Center. Paete Super Health Center. Patay. Kayo dito. Ang dami pala dito. Jumari Super Health Center, Morong Super Health Center. Puro Super Health Center to. Magkano yung budget? 8 million kada isa. Pare-parehas pa yung budget Puro 8 million yan. Tama ba? 8 million, no? 90 million, in total 90 million. Pero per building, pumapalo ng 8 million each. Di ba? Ito Super Health Center to. So, proponent, Bongo. Di ba? Puro Super Health Center to eh. Di ba? Alicia Super Health Center. Patay. So, ngayon mga kababayan, actually baka may copy na rin yung nito. Kakaroon na rin ng copy yung ICI niyan sigurado. So ngayon, kaya nga sabi ko nga mga kababayan, hindi po talaga ako bilib sa ganyang style ni Bongo eh. Kasi in the first place mga kababayan, implicated din po si Bongo sa patayan. Di ba? Ako po kasi naniwala po kasi ako sa investigasyon ng Quadcom. So sabi po ng Quadcom, base po sa ebidensya ng Quadcom, yung patayan po na nangyari no panahon yung mga patayan po na nangyari no panahon po ni Digong, may reward system. At ang reward system po, nanggagaling po kay Bongo. So doon pa lang, kita nyo, pumapatay ng tao, pero ang kapalit po nun, kunwari, health center, kunwari kalusugan. So, first, post mo na tax for tweet. So, ayun mga kababayan, So, ngayon, actually, nakakatuwa lang. So, kung nakalusot si Bongo, kasi mukhang lulusot po yung CLTG sa ICI eh. Di ba inaabangan natin dito yung connection ni Bongo sa CLTG. Na ngayon, sa ngayon hindi pa pinapansin. Pero dito po, sa Super Health Center na nawawalang building na mark as completed,
Mukhang sasabit na naman po si Cheese tsaka si Bongo dito. O, diba? So ang lumalabas pala dito, hindi lang pala sa flood control kumubra si Cheese, pati pala sa mga health center.